kung hindi siyam na impeachment yan, ituloy natin. At tingnan natin kung saan dadalhin itong impeachment. Kasi may 5 na charges na sa complaints nila na klarado, issue ng taong bayan yan. No? Since sila ang mahilig mag-preempt ng proseso at sila ang gumawa nitong siyam impeachment na ito, dilunukin nyo yung ginagawa nyo. Dahil dito, magagalit na naman ang taong bayan. Hindi pa nga tayo tapos dyan sa flood control project at hindi pa natin nalalaman kung ano ang punot dulo niyan. Saan ka naman nakakita na investigasyon ang DBM hindi pinagsasalita? Sa sentro rin ngayon ng debate ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano nakikita nyo po rito, Prof? Kasi may pahayag agad si Congressman Erice na di umano, abogado ito daw ng First Lady against kay Glenn Chong dun sa disbarment. Inigunda naman ito ni Congressman Pulong Duterte pero ay marin pong itong itinanggi ni Attorney Andre De Jesus na siya po ay abogado ng First Lady. Prof. Oo, yung komentaryo, parang siya yung magiging abogado sana laban doon kay dating kongresista Glenn Chong, pero hindi yata yun natuloy. Kaya tama in a way yung sinasabing hindi, pero siya yung linapitan ng First Lady. So, malapit para mo makonsider na hawakan yung kaso, hindi lang talaga natuloy. Opo. Yan yung kay Glenn Chong. So, sa tingin ko, yung ginawa nilang pagpa-file is to avail of the inoculation, which is the 1-year ban. Opo. Nabanggit din ni Congressman Erice, no, na nung nabasa niya daw itong 15 pahina lang daw na impeachment complaint, ang sabi nga niya rito, kulang sa substance, kulang sa research, kulang sa documentation, kulang sa ebidensya. In short, basura at mababasura lang ito. Madali itong madismiss, sabi niya, Prof. Admar, kasi ang basihan niyang mga sinabi ni Congressman Erice yung ruling ng Supreme Court doon sa impeachment case na idinulog laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi doon klarado na kumpleto dapat ang ihahaing, may evidence, hindi ka yung naghahanap ka ng evidence in the process of the impeachment, kumpleto yung annexes, at yaan ay ibibigay doon sa taong ini-impeach para makasagot, para kumpleto, hindi fishing expedition. Hindi ko pa na lubusang nababasa yung 15 page, nakita ko lang yung unang 4 na naghahanap nga ako ng evidence, kasi yung number 1 niya tungkol dun sa rendition na ginawa kay Presidente Duterte, doon na lamang sa record ng Foreign Affairs Committee ni Senator Amy Marcos, ang kapal na ng dokumento doon. So doon pa lang, doon sa unang charge ng complaint, talagang may kulang. Opo, pero sa tingin niyo po, ito kasing 5 na kanyang pinagbasehan sa paghahain po ng impeachment. Like kagaya na nabanggit niyo po, na yung respondent daw, which is PBBM, ay ipinag-utos at pinayagan ng kidnapping at surrender kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, yung sinasabing drug addict daw ang Pangulo at naapektuhan nito ang kanyang judgment at leadership. Pangatlo, yung bigo daw na pag-veto sa mga unprogrammed appropriations at iba pang mga unconstitutional na mga provisions sa GAB o General Appropriations Bill noong 2023, 2024 at 2025 maging sa 2026. At sinasabi niya na
nakabinipisyo din naman sa kickback mula sa mga budget insertion ang Pangulo at mula sa Ghost Flood Control Projects. At ito pong paglikha ng ICI na sinasabi niya at naniniwala siya na ano lang ito, pangdepensa para doon sa mga korap na mga kaalyado. Kumbaga, itong mga bagay na ito, kumbaga legit itong mga questions na ito, pero nakikita nyo po na parang malabnaw ang kanya pong reasoning kasi sinasabi daw nagbabase lang sa news article sa Prof. Malu. Oo, Admar, legit yung issues. In fact, parang hinimay nung nagplano niyan, ano yung issues na talagang matitindi ang pagkakadikit sa Pangulo. Pero saan ka naman nakakita na complaint na madali mo naman ma-access yung mga public documents eh. Kasi dun sa Duterte nag-hearing, dun sa drug addict dapat meron siyang at least man lang yung kopya nung drug test nung tumakbo, 'di ba? Yung veto ng GAB mula 23 at sinama yung 26, wala kang nakikitang specific, no? Ano yung dapat binito? Yung kickback, hindi pinakikita saan nanggaling ang kickback, ano ang porsyento, yung ICI, the documents, the paper trail is so huge that to file a 15-pager impeachment case does not do justice to the five issues that has been identified, five charges, no? So ako ay sumasang-ayon dun sa mga nagsasalita ngayong ganitong kaaga na sa form at substance talagang malabnaw yung pagkaka-file at halatang-halata mong minadali. Although ginamit talaga yung mga issues na tinatapon sa presidente para lang siya ang mauna, no? Yung initiate ay mangyari sa pagre-resume ng Kongreso at mapag-usapan kaagad. Ang pagkakaiba lamang dun sa bago nung desisyon ng Supreme Court, wala na yung fast break. So kailangan dumaan sa Committee on Justice headed by Congresswoman Luistro. At pag tiningnan mo yung 39 members nun, pati minority, sa tingin ko yun boboto para mapawal ang bisa ang impeachment na yan. So kung ang pinagtatalunan lamang ay evidence, malabnaw yung impeachment na na-file. Kaya ako nasabi na ginamit lamang yon para ma-inoculate ang presidente, yung sinatawag na sham impeachment, no? Para lang ma-inoculate nung 1-year ban. Para palang itong impeach me, kidnap me, hold up me, para mga ganito pala ito, Prof. Pero meron pong pahayag ang palasyo rito at kukunin ko po ang inyo pong pananaw ukol dito kung naaakma ba, kumbaga parang yung kanilang pagtanggap or ilang kanilang tugon dito sa naging impeachment ay kumbaga normal ba, natural ba na ganito ang kanilang pahayag? Kasi sinasabi po, parang tinatanggap. Ang sabi nga dito, i-quote ko na lang po si yung ayaw makipagdebate po sa inyo. Sabi ni Undersecretary Castro, sabi niya rito na kung ano man po ang nandyan at naihain ng impeachment complaint, igagalang po yan at dapat lamang po sana lahat po tayo, pati po mga miyembro ng House of Representatives ay gumalang sa konstitusyon, due process at proseso. Itong ganitong pagsagot sa ganito kalalim na mga issue po, kumbaga nagtutugma ba siya? Parang hindi nababahala, parang okay lang. So kaya nakukonclude ng ilan sa ating mga kababayan na parang impeach me siguro yan. Well, alam mo naman si BFF ko no? May problema siya talaga sa pag-intindi ng mga bagay-bagay. So, itong kanyang mga sinabi, dapat siguro ikabahala kasi sa
kasaysayan ng presidential politics, no? Wala pang nai-impeach na presidente. Merong na-impeach sa House, si Presidente Estrada, pero nag-collapse naman yun sa Senado. Si President Gloria Macapagal Arroyo, tatlong beses inattempt mag-impeach, no? Pero hindi yun nakapasa sa House of Representatives. So, parati natin titingnan na mahalaga itong mangyayari kasi maraming issues ang binato sa Pangulo at dapat mabagabag sila dahil ang ekonomiya natin talaga maaapektuhan ng ganito dahil nga ang paghina ng ating ekonomiya, no? So hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng pananalita niya, pero kung yun ang sinabi niya at yun ang posisyon ng palasyo, ang masasabi ko lamang dyan, sa Ligang Batas, ang impeachment is a constitutional process provided yan sa ating saligang batas. It is one way to make a leader accountable to the people. It is a process that is based in our constitution. So karapatan niya ng taong bayan, karapatan na maghaing ng impeachment sa mga liderato natin. Opo, bilang isang political strategist din po, Prof, pag mga ganitong actually legit itong mga mga punto o dahilan kung bakit sa impeachment, no? Parang nakukulangan lang kayo doon sa pagpresenta na mismo, no? Pero dahil na open ito, kumbaga makasasama ba ito sa imahe? Dahil magiging legit na dapat na pag-usapan na talaga ito. Prof, kasi sa nakalipas, medyo, medyo, alam niyo na, pinalilihis nila yung issue. Pero ngayon, dahil sa meron ng ganitong impeachment, tingin niyo po maapektuhan yung imahe ng Pangulo ukol dito po? Oo, Admar, lalo na sa current state na ang kanyang trust rating is low. Anything that is in the 20s ng trust rating will invariably affect any impeachment proceeding, no? So makikita natin yan na yung timing ng pagpapa-file ay napakadelikado, lalo na kung ang pagdaus-us ng tiwala ay 2/4 ng nararamdaman. So kung tayo'y pumapaloob sa first quarter at yan gumulong hanggang 2 months, the first quarter reading will be again possibly to go down, no? It depends on paano nila sinagot itong 7 charges, 'di ba? Ang sense ko hindi nga aabot sa trial yan ang sense ko i-dismiss, no? They will initiate on Monday. They will place that in the order of business. That is already initiation. Refer to the Committee on Justice, and the Committee on Justice will just find kasi yung pagkakagawa merong 5 charges na talagang ang sense ng taong bayan talagang totoo. Tapos wala namang ebidensya. So makikita mo yung paglalaro dun sa mga charges at ang tingin ko madidismiss yan. Ang tingin ko kahit anong impeachment laban sa Pangulo ay madidismiss sa House of Representatives. Bago lang si partner MJ kasi tinanong po si Yusek Castro kaugnay nga po dito sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte na sinigundahan yung nabanggit nga ni Congressman Erice nga abogado raw ni First Lady ang nasa likod nitong impeachment laban kay President Bongbong Marcos Jr. At ang sinasabi niya rito, ini-explain na hindi raw
no? Hindi raw nagtatanim ng ebidensya ang administrasyon, ang Pangulo. Sabi pa niya rito, hindi tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Sila lang po yata ang sanay sa ganoon. Matatandaan natin na nasampahan pa ng libelo itong si Yusek Castro. Sa tingin niyo po, ano pong masasabi niyo rito po, na inaratangan pa na mahilig daw magtanim ng ebidensya ang dating presidente. Tapos nabanggit pa niya, sila, so marami na, sila lang po yata ang sanay sa ganoon. Prof. Galing yan kay BFF. Opo, yan po yung nabanggit niya kahapon yata ito na statement. Kasi alam mo nakakatawa abogado siya. Paano niya naiintindihan yung pagtatanim ng evidence? Unless ginagawa niya at she can readily identify yung tanim ng evidence. But levity aside, no? Whether tinanim yung evidence or not, kailangan sagutin ng Pangulo at whether itong final at endorse ng isang party list representative, kailangang i-prove nila that this is not a sham impeachment. At clearly sinabi ng Supreme Court na in the process of the impeachment, may right na mag-avail at i-direct sa Korte Suprema yung questions tungkol sa uri ng impeachment na i-file. So hindi ko maintindihan kung bakit ang pagsisisi niya ay dun na naman sa dating Pangulo, na wala namang kinalaman yung dating Pangulo dito sa impeachment na kinakaharap ng kanyang amo. Alam mo, yung dating Pangulo na ando na sa Netherlands dahil sa kanilang pagpaplano na isurrender siya illegally. So ang tanong ko, kanino kayo natatakot? Bakit natatakot sa anino? Wala dito. Inalis nyo ang dating Pangulo. So hindi ko maintindihan bakit lahat ng blame ibinabato dun sa dating Pangulo. Ang akin lamang, kung hindi siyam na impeachment yan, ituloy natin. At tingnan natin kung saan dadalhin itong impeachment. Kasi may 5 na charges sa complaints nila na klarado, issue ng taong bayan yan. No? Since sila ang mahilig mag-preempt ng proseso at sila ang gumawa nitong sham impeachment na ito, dilunukin nyo yung ginagawa nyo dahil dito magagalit na naman ang taong bayan. Hindi pa nga tayo tapos dyan sa flood control project at hindi pa natin nalalaman kung ano ang punot dulo niyan. Saan ka naman nakakita na investigasyon ang DBM hindi pinagsasalita? Ang DBM ang pinanggalingan ng money trail. Ang DPWH ang pinanggalingan ng paper trail. Ang nakikita lang natin yung papeles na kine-question nila dahil nawala na nga si Yusek Cabral. Hindi natin nakikita yung pondo, no? Kung paano ginawa nila na ang program appropriation ay napondohan galing sa line item. Hindi ba unconstitutional yon? Ang program appropriation walang pondo. Biglang kinuha mo sa ibang mga budget para pondohan yon. Tama ba yon? So hindi ko maintindihan dyan sa BFF ko ba't ang tinitira niya ang dating Pangulo. Maraming issue ang dating Pangulo pero may paraan para pasagutin siya. Ngayon, kayo ang nagpadala sa kanya sa Netherlands. Tapos ngayon, sisi kayo ng sisi doon. Bakit hindi kayo tumayo sa sarili niyong paa para depensahan itong mga issues nila na binabato sa kanila? Po, ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, bilang pong strategist, no? Strategically speaking, good strategy po ba na ipagsabay yung impeachment ni PBBM at VP Sara sa hangarin po na siraan ng Vice President? Maganda ba magkasabay? Sa tingin ko, wala na silang maitapon kay VP Sara.
pagsasahope na it will drag on, no? Um, Mabuti ba yon sa kanilang dalawa? Sa tingin ko, mas masama sa Pangulo dahil ang kanyang tiwala at approval rating ay talagang pababa ang trend. Kay BP Sara naman, trust rating niya ay bumababa pero within the margin of error. So pag kinumpare mo sila, mas mataas pa rin si BP Sara, no? Makikita rin natin na mahirap ang dalawang matataas na liderato ng ating bansa ay mai-impeach. It is a reflection of the kind of administration that we have. But again, as I said, that is the right of every citizen to file. And the role of members of Congress, especially the House of Representatives, is to endorse it and then to try it. Because under the Supreme Court ruling, there should be trial. You just cannot, abbreviate and send it to the Senate. So, medyo pumapasok tayo sa masalimuot, mas masalimuot na sitwasyon kung magkakasabay ang impeachment sa dalawang matataas na opisyal ng ating bansa. Opo, ma'am, may bala ako ng topic dahil may pinost po ngayong gabi si Congressman Paulo Marcoleta at nagkita na po si Congressman Leandro Leviste at si Senador Dante Marcoleta. Meron po kasi siyang binanggit sa kanyang post na medyo interesting, no? I-quote ko lang, ma'am. Sabi niya, millions of government funds are being poured on troll armies just to save face in a futile attempt to alter public opinion. Narinig ko na halos lahat ng peer agencies ay binayaran na nila at ilang news outlets ay naka-payroll na sa kanila. Ma'am, anong reaction mo po dito sa information war na nangyayari po ngayon sa ating bansa? Oo, ang information warfare nagsimula sa international, no? Ngayon mukhang yan na yung pamamaraan to counter the narratives of the people themselves, no? Makikita naman natin ang nangyayari sa debate tungkol diyan sa flood control project. Makikita rin naman natin ang mga ginagawang what do you call this, pagtahimik ng mainstream media, no? May news blackout, at hindi natin maintindihan ano ba talaga nangyayari at bakit pili lamang ang lumulusot na balita. Yun sa mainstream media. Pagdating mo naman sa social media, makikita mo talagang active ang mga trolls, no? Kaya nga sinususugan ko yung panukalang batas sa Senado na kailangan talagang matigil yan troll army kasi walang maidudulot na maganda sa civics at saka sa pamamahala, no? Makikita mo na pataas ng pataas ang at pagpasok nila sa mga iba't ibang pages na maraming supporters o maraming pumupunta, at makikita natin almost pareho word for word yung mga sinasabi at pag tiningnan mo nakalock ang profile nila. Kaya nga dun sa panukalang batas dapat maging answerable yung mga social media applications para masawata itong ganitong mga bagay. Malaki ang budget ng PCO. Sinabi mo si Congressman Marcoleta yung naglabas niyan. Isa sa mga tinanong niya during the budget hearing is essentially the PCO budget and whether certain amounts are being used for the maintenance of a troll army. That troll army has been there since 2022. And meron ng report na yung troll PR firm ng anak ng I think one of the officials of GOCC has been called, so
lumalabas at lumalabas na may troll army. There's a huge I care organization or team in the House of Representatives that essentially does trolling. So mahirap kasi nawawala yung totoo na kwento, yung totoo o yung facts, at ang makikita mo labanan talaga kung sino ang magkokontrol ng naratibo. Ma'am, ano masasabi po ninyo na hindi na po ang flood control o ang Cabral files na naiistorya? Ang naiistorya po ngayon, ang mga transaksyon ni Congressman Leandro Leviste na mga privado naman, Well, ma'am. Wala naman yung pondo ng bayan na involved eh. Tingin niyo po ninyo. Oo, alam mo MJ, makita mo kung paano sinira, kung paano dinudurog ng mainstream media, ilan sa mainstream media at dito sa social media. All of a sudden may nakikita kang news organization, media organization, para silang kabuti. Dati pag campaign season lang yan lumalabas, ngayon ang dami. Bakit? Kasi linilipat nila, dinadivert nila yung usapin tungkol sa flood control into ano ba yan si Congressman Kiko Barsaga? Ano ba yan si Congressman Leviste? They are making examples of these two brave young legislators who is fighting the system para mapakita sa iba, gusto niyang mangyari sa inyo yan? 'Di ba? Tumahimik na kayo, huwag kayong mangialam, just be a team player, and nothing will happen to you. Pero dito sa dalawang mga batang legislators, mga neophyte, ako'y sumasaludo dyan sa dalawang yan kasi parang inoffer na nila yung career nila para lang labanan itong ganitong sistema. Nakakaawa, pero desidido yung dalawa na, to be talking about death for young individuals. Ang sense ko, sigurado sila sa laban nila. Nakakalungkot lamang na walang veterano na tumutulong doon sa dalawang neophytes, no? Nakakalungkot rin na nagsalita na yung bumili sa kumpanya ni Congressman Leviste, pero si Leviste pa rin ang tinitira tungkol doon sa prangkisa. Kung titingnan mo naman, public record yung franchise eh. Public record kung sino yung bumoto, public record kung sino na naghain nung panukalang batas na yon, public record rin, at alam yan ni Secretary Garin kung ano nangyari doon sa mga proyekto, no? So makikita natin parang ito rin yung linalaban ng dalawa, hindi lamang ang pamahalaan, hindi lamang ang media, kahit oligarko. Hindi ko alam kung hanggang saan nila kakayanin, pero ako nananawagan sa publiko, tulungan natin yung dalawa kasi parang yung dalawa lamang ang talagang tinataya na ang buhay nila eh. Sayang dahil ito ay sana bagong punla, bagong panunungkulan, pero sinuong nila itong napaka-problematic na sitwasyon na ang kalaban nila talaga ang nagdudulot ng malaking problema sa ating bansa. Yan ay ang korupsyon, ang pamahalaan na walang pakialam at ganun na lamang ang paggasto sa pera, ang media at ang oligarchs. Binanggit niya kasi kanina, ma'am, sa press conference na na-cover ko earlier today na nag-i-enjoy siya dito sa trabahong to dahil nga syempre bibigyan siya ng chance. Sa panayam nga sa Vox Populi, sinabi niya na parang sa edad niya naabot niya yung katayuan, no? Na privilege, no, na hindi naabot ng iba at gusto niya na ngayon ng bagong challenge. In fact, sinabi niya kanina sa press conference na
wala siyang ibang choice kundi depensahan niyang kanyang sarili, at pag maglalabas pa raw, sisiraan at babanatan pa siya, baka raw umabot sa punto na makapaglabas siya ng informasyon that could bring the administration down. Ganun kalalim po yung kanyang hawak. Anong tingin mo dyan, ma'am? Narinig ko na rin diyang mga sinabi niya, no? Ang akin lang, mag-ingat. Yung timing napakahalaga. Pero kung ang susi ng pagbubukas ng totoong nangyari sa pondo ng bayan, gawin niya. Kasi yun lamang ang magbubukas ng lahat na ito. Walang gustong magsalita, parang mayroon silang omerta, no? Walang gustong magsalita dun sa nakinabang sa kabang ng bayan, walang gustong magsalita dun sa nagplano, walang gustong magsalita dun sa nagpark at nagsagasa. Tanging ito lamang tagalabas na ngayon nandun na sa sistema ang kayang magsalita. So, kung meron pa siyang mas malalim sa mga nilalabas niya, napapanahon na ilabas niya yon. Kasi although alam ko na mahihirapan siya dahil buhay ang kapalit pero babalik ulit tayo doon. Bakit ba nanilbihan? Bakit ba tumakbo? Sa kagustuhang makatulong sa bayan. Kung mahal mo ang Pilipinas, tatayo at titindig ka sa mga nangyayaring ngayon. Parang ginawa ni Colonel Odi Mongao, no? Ngayon ang tinatapon sa kanya, sira daw ang ulo. Paano naman magiging sira ang ulo? Dapat yun na-promote ng general. Naipit lang dahil eleksyon. So may ban sa appointment, no? At kung titingnan mo si Colonel Odi, guro rin yun. Siya nagtuturo sa mga kasundaluhan. Maganda ang background niya. Lumaban, napunta sa battlefield sa Mindanao, nanilbihan as a UN force. So siguro kung titingnan mo, although mas may edad si Colonel Mongao, pag pinagsama-sama mo si Kiko Barsaga, si Leandro Leviste at si Colonel Odi Mongao, makikita mo meron pang spark na natitira para sa bansa. Tulungan po natin sila at protektahan natin sila dahil itong administrasyon na ito, hindi natin alam ang hangganan. Minsan maraming natatakot, ayaw tumayo, maraming nagpipigil, ayaw magsalita. Pero paano na ho natin babaguhin ang ating sistema? Ang problema ho, systemic na . So, napaka-importanting magtulungan tayo at akayin natin ang bawat isa. Kasi kung hindi natin ho ito gagawin, wala ho sa House of Representatives ang kayang tumayo laban sa administrasyon na ito. Except, yung dalawa, siguro meron pang mga 3, 4, di ba? Pero mabibilang mo lang sa 2 kamay kung gaano kadami ang willing na tumayo. Prof, si Edmar po ito ulit. Ngayon pong araw na ito, meron na naman pong isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Diyan pa rin sa Ombudsman. Ano nakikita niyo po dito? Kasi naging sentro ng debate. Ilan sa mga legal expert talaga nagsasabi na hindi pwede sa Ombudsman, hindi sa cloud ng kapangyarihan ng Ombudsman ng pangalawang Pangulo. Prof. Tama ka, Admar, no? Itong ginawa nung dating senador at meron na palang silent majority, meron na palang ganung na supposedly a people's organization. Parang linoloko lang tayo ng linoloko, no? Ayaw nilang maghanap ng ebidensya. Ang gusto nila, staff nila ang ombudsman para hanapin ang ebidensya at from there, tsaka mag-file ng impeachment, no? Hindi saklaw ng ombudsman
si Vice President Duterte, pero itong pangalawang kaso galing rin dun sa dating senador. Hindi ko maintindihan ilan pa bang plunder case ang ifa-file. Kasi sa daming papel na ginagamit niya, no? At plunder case, pero pag tiningnan mo, parang purely alleged. Walang proof. So, ang lang manglalabas niyan, ang ombudsman ang magiging research staff niya, investigation arm, at kung ano yung makukuha, yun ang sa tingin kong gagamitin para sa impeachment. No? Government agency is now the investigation arm of Mr. Trillanes. Karapatan niya yan, pero sana naman yung respetuhin natin yung mga institusyon. Kasi pwede ka naman makakuha ng accountability kung talagang merong kaso. Ngayon, kung talagang gumagawa ka lamang ng kaso at ang plano mo sa optics, biro mo, ang masasabi mo dyan, 2 plunder cases have been filed against the Vice President. So saan mo yan gagamitin? Kukuha ng ebidensya kung sakali o gagamitin mong panira para sa politika sa 2028. Bakit kaya ma'am, sa tingin nyo lang po bakit kaya doon sa ombudsman sila hindi na lang naghain ng impeachment? Kakampi nila ang ombudsman. Diba? Makikita rin naman natin kung paano naging ombudsman si Secretary Boying Remulla. Yung ginawa nilang pagsasatabi ng mga issues laban sa kanya, ng mga kaso laban sa kanya, that is already tinkering with the process. And oo, totoong nagdaan siya sa JBC. Pero ang sinabi ng JBC, kailangan walang kaso, dapat may certification ka. O di ba sinet aside nung ombudsman na yon ang mga kaso ni Secretary Remulla para siya makaupo. So makikita natin yan. Yung ombudsman bribe, pero hindi nila hinabol yung nag-bribe. Anong klaseng ombudsman ka? Yung DILG secretary na kapatid niya, bribe. Hindi rin nila hinabol kung sino nag-bribe. Anong klaseng SILG ka? So ang lumalabas dito, apart from budol, bending is another legacy of this administration. Budol na, bending the law pa. Opo, and ano naman po ang masasabi nyo dito po sa kumbaga lipat lang pala ako ng issue mo dito po sa ano naman sa investigasyon. Sinasabi ng parang lumalabas na parang papatapos na yung ICI, pinupuringan daw nila ng gobyerno ang ICI dahil sa naging trabaho nito at parang ipauubaya na ata sa DOJ at ombudsman. Marami naman ang tumaas na kilay dahil sa tingin nila walang nagawa itong ICI na ito kasi ang ending mag-iimbestiga pa rin naman yung ombudsman. Oo, tama ka dyan, Admar, no? Doon sa EO 94, part ng budol itong ICI. Kasi meron doon na functus officios. Pag natapos na yung ginagawa, and they serve under the they serve depending on the president, no? At klarado doon na nakita natin na puros papel uli, wala, naghihintay tayo dun sa report na ibibigay, at wala nang intensyon ng presidente mag-name ng commissioner. So paano talaga tatakbo yung isang commission na create niya to ferret out the truth? Ang naiwan na lang dyan, yung chairman, wala na yung iba. So it cannot really function. Nung nag-resign si Secretary Babes Singson, yung issue ng budget, no, hindi pa rin release. So talagang it was meant to fail.
parte ng pagbubudol yung ICI. Kasi kung gusto mo talaga malaman ang katotohanan, nasa kapangyarihan ng Pangulo para sabihin DBM, ano ang money trail, DPWH, ano ang paper trail, pagsamahin natin ano nangyari sa pondo ng bayan. So, ginawa lamang yaang ICI dahil sa kampanyang mahiya naman kayo. So, ibabalik ko sa kanila, mahiya naman kayo, 206 days na, walang nangyayari. Ang kinulong, puros mga district engineers, ang mga politiko, wala kang naririnig. Ang sinampulan, si former Senator Bong Revilla, no? At ang sinasabi nga ni Senator Bong Revilla, walang due process kasi hindi naman nag-trial, may warrant of arrest kaagad at kasi daw hindi available yung kaso. So hindi tayo klarado ano yung nangyari kay Senator Bong Revilla. Dahil na-alarm na sila at ang taong bayan ay naiinip na, kailangan nilang hindi lang dilis, magkaroon ng medyo malaking isda. Kaya si Senator Revilla yung ginagawa ngayong poster boy. Hindi ko alam kung sino susunod dyan, pero sa tingin ko, walang taga House of Representatives. At hindi rin sa tingin ko sasabihin kung sino talaga ang mastermind, kung sinong kumita ng malaki. Opo, napag-uusapan po yung ombudsman. Kamakailan lang nung parang nag-conclude na po mismo ang ombudsman dito kay Congressman Leandro Leviste. Gaano po kadelikado yung mga ganyan, ma'am? Kasi ang ombudsman, parang ano din yan, di ba? Fiscal na dapat, nakapiring din yan, nagdadala ng timbangan. Pero hindi pa nga nag-uumpisa. Parang sinasabi pa nga niya na nag-iimbestiga pa, pero nabanggit na niya yung walang kahihiyan. Batang-bata pa, ganito, ganyan na. Prof. Alam mo ang problema, Admar, marami sa kanitang salita ng salita sa media. Kung titingnan mo, at least ang ICI nagtatrabaho. No? Nagtatrabaho kahit kulang ang pondo, kahit kulang ang panahon, nagtatrabaho. Yun nga lang, ang problema doon, hindi nila ginawang public. Lalo na nung in-interview si Sandro Marcos at si Martin Romualdez. Pagdating mo naman sa Ombudsman at sa Senado, abay pa iba-iba ang storya. Komentaryo ng komentaryo, halos makipaglaban sa hindi sumusunod sa kanya. At nasabi pang F you all. Diba? I mean, hindi ito panahon para magpatuhan ng putik ang bawat isa. Panahon na pakinggan nyo ang taong bayan, naghihintay ang taong bayan, sino ang mastermind, sino ang kumita, nasaan ang pera namin, bakit hindi nagawa ang mga proyekto. Yun lang naman sa Senado sinabi tapos na. Tapos biglang nag-reconvene. Nung nag-reconvene naman, tinatanong, iba ang sumasagot, hindi yung tinatanong. Makikita mo ang depensa. Depensa sa Pangulo, sa Senado, pagdating sa Ombudsman, depensa rin sa Pangulo. So, kung titingnan mo, impenetrable, hindi mapasukan yung circle na yan. So, the design was really to protect the president. But who started the investigation? Who claimed to be an anti-corruption advocate? Yan ay galing sa BFF ko. Parating sinasabi, ito lang ang Pangulo na nagsimula ng anti-corruption ganyang scale. So, itatanong ko rin, nangyari yan sa administrasyon mo. Ibig mo sabihin, hindi mo alam? Yun naman ang isang pambubudol uli sa public. Kasi walang naniniwala na hindi alam ng Pangulo ang mga nangyayari. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, ma'am.